Welcome sa aking channel. Bago ako magsimula sa aking kwento, ay isang paalala muna mga kaambyang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Tara na, may kwento ako sa inyo. Sa isang liblib na nayon ng Kabuntalan, Maguindanao del Norte, ay nakatira ang mag-iina na si Amboy, Ada at Nanay Belen. Bagamat payak at tahimik ang buhay nila, ay nababalot naman ng misteryo at kababalaghan ang baryo nila tuwing sumasapit ang gabi. May ilan na matatanda ang nagkwento at nagpatunay na ang kababalaghan sa mundong ibabaw ay totoong nangyayari mula noon hanggang sa kasalukuyan. Tunghayan natin ang kwento. Ada! Asan ka bang bata ka? Gabing-gabi na nandyan ka pa sa labas. Umihi lang po ako, inay. Bakit po? Kumadlo ka nga ng tubig sa ilog at naubos na ang laman ng ating tapayan. Hindi pa ako tapos magluto eh. Nakalimutan ko pagkadluin si Kuya mo Amboy kanina bago pumasok sa kanyang trabaho. Opo, Nay. Nagkataon naman na gabi pa naubusan ng tubig eh. Napakadilim pa naman at nakakatakot. Ha? Iyak ng sanggol yun ha. Teka, mapuntahan nga. Hala, ay nasan ang nanay mo? Bakit nag-iisa ka? Ay, ang loko naman ng nanay mo eh. Kaawa ka naman. Sanggol nga pala ito at hindi marunong magsalita. Inay! Inay! May napulot po akong sanggol sa tabing ilog. Aba, ay sino namang walang pusong ina ang mag-iiwan ng kanyang sanggol sa tabing ilog? Sa ganitong oras ng gabi? At wala pang saplot? Kaya nga po, inay eh. Kaawa naman siya. Nilalamig at mukhang gutom na. Andito na ako. Oh, sino man ang sanggol na yan, Nay? Napulot ito ni Ada sa tabing ilog sa likod daw ng malaking bato. Pansamantala, alagaan muna natin siya dito sa bahay habang wala pang naghahanap na ina o kamag-anak sa kanya. Ano? Aalagaan niyo dito sa bahay ang sanggol na yan? Paano kung nagpapanggap lang pala ng sanggol yan pero tiyanak naman pala? Pwede ba, Kuya Amboy? Huwag ka nga ganyan mag-isip. Napakapugi ng sanggol na ito oh. Mas mukha ka pang ang tiyanak kaysa sa kanya eh. Tumigil ka nga, Ada. Baka ikikainin ko pag ako ganitong gutom galing sa trabaho. Ay ang tingin ko sa'yo, fried chicken. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba ang kutob ko sa sanggol na yun eh. Saan kaya yun nagpunta? Ikaw talaga? Marunong ka na pala gumapang ha? Matulog ka na ulit, Amboy. Ako nang bahala dito. May nararamdaman talaga akong hindi tama sa sanggol na yun. Patay na ito ah. Kaawa naman. Ano kayong mabangas na hayop ang umatake sa kanya? Mabuti pa ay i-report ko ito kay Kapitan. Kapitan!
Napasugod ka, Amboy. Gabing-gabi na. Kuwan kasi, Kapitan. May nakita po ang katawan ng matanda sa daan, pauwi sa bahay. Sugatan po ito at may mga kalmotang katawan agad sa liig. Mukhang sinipsip po ang kanyang dugo ng isang mabangis na hayop, Kap. Patay na po siya. Nakakasindak ang pangyayari ito, Amboy. Sige, umuwi ka na sa bahay nyo at kami na mga barangay tanod ang bahala sa katawan ng matandang ayan. Tatawag na rin ako ng pulis para maimbestigahan ang karumaldumal na pangyayaring ito. Sige po, Kap. Uuwi na po ako. May trabaho pa po kasi ako bukas. Anong klaseng mabangis na hayop kaya ang pumaslang sa matandang iyon? Kakaiba na talaga ito at may kagat siya sa liig. Teka, hindi kaya tiyanak ang may kagagawa nun sa kanya? May duda talaga ako sa sanggol na yung kinupkup ni Inay at ni Ada. Ano ka mo, Amboy? May natagpuan kang bangkay ng matandang babae kagabi? At duda mong isang mabangis na hayop o isang tiyanak ang may kagagawa ng pagpaslang dito? Opo, Nay. At duda ko rin na ang sanggol na kinupkup nyo at ang tiyanak na pumatay sa matandang iyon ay isa. Umayos ka nga, Amboy. Kung ano-ano yung iniisip mo, isang mabangis na hayop galing sa gubat ang may kagagawa nun sa matanda. Huwag kang mambintang ng isang inusinting sanggol. Hay, naku, Inay. Ikaw bahala kung ayaw maniwala sa akin. Patutunayan ko sa inyo, ni Ada, ang tunay na pagkatao ng sanggol na iyan. Kuya naman, maawa ka naman sa kanya. Baby pa siya at walang alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Huwag mo naman siyang ganituhin. Nakita niyo ba? Umusok siya na parang nasusunog kanina ng tamaan ng liwanag ng araw. Hindi siya sanggol. Tiyanak siya. Sige na, Amboy. Pumasok ka na sa trabaho mo. Mamaya natin pag-usapan ang bagay na ito pag uwi mo. Sige po, Inay. Mag-ingat po kayo ni Ada sa sanggol na iyan. Nay! Ada! Gising kayo! May narinig akong malakas na sigaw na isang babae sa hindi kalayuan dito sa bahay natin, Inay. At wala naman ng sanggol. Asan siya? Ada! Asan siya? Hindi ko po alam, Inay. Mahimbing din po ang tulog ko katulad nyo eh. Hindi na biro ang pangyayaring ito, Inay. Maniwala kayo sa akin. Isang tiyanak ang sanggol na iyon. Siya ang isa sa pumatay sa mga kanayo natin, Inay. Oo, anak. Naniniwala na ako sa'yo. Ako din, kuya. Naniniwala na ako sa'yo ngayon. Kasi, saan naman pwede magpunta ang isang sanggol sa ganitong oras ng gabi nang nag-iisa? Anong gagawin natin ngayon? May alam ka po ba tungkol sa isang tiyanak at paano natin ito mapupuksa? Ang kwento sa akin noon ng aking lolo at lola, ang isang tiyanak daw takot sa sinag ng araw. Pwede itong masunog at maging abo kapag nasikatan ng araw. May iba ka pa po bang alam, Inay? Yung pwede natin ipanlaban sa kanya kung sakali na atakihin niya tayo bigla. Sabi sa akin ng aking lolo, pwede din siyang puksain sa pamamagitan ng holy water. Pwede din siyang saksakin sa kanyang puso gamit ang kutsilyo na itinubog sa holy water. Saan naman tayo makakakuha ng holy water sa oras ng gabing ito, Nay? Baka mamaya lang, bumalik ng tiyanak na iyon dito. Meron akong holy water sa cabinet natin sa salas. Hiningi ko pa yun kay Pastor Jonathan nung pinabinyagan namin ng yung itay si Ada. Magagamit natin yun, panlaban sa tiyanak na yun. Winisika ni Nanay Belen ng holy water ang kutsilyo ni Ada at itak ni Amboy. Iswag! Halimaw! Ada! Lumayo ka! Tiyanak yan! Tiyanak! Hindi natin siya malalabanan kung papailalim ka sa takot mo. Gamitin mo ang hawak mong kutsilyo kapag umatake siya sa inyo ni Inay.
Hindi ka sasantuhin ng hawak kong holy water. Sige, subukan mong lumapit at mag-aaso kang parang nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Kampun ka ng demonyo! Nay, bisikan mo po ang tiyanak ng hawak mong holy water. Yung tiyanak, Nay, hindi ako. Mukha ba akong tiyanak, Nay? Ako lang naman ito ang anak mo, si Amboy. Naku, Amboy! Patayin mo na ang tiyanak na yan! Bilis! Ano? Sugod! Aray! Ang sakit! Mamamatay ka! Kampun ka ng kadiliman! Iyan ang nababagay sa tulad mong isang salot! Amboy! Belen! Ano nangyayari sa inyo? Ang ingay niyo dito sa bahay niyo. Nagraranda kami sa mga liblib na kalsada na marinig namin ang mga sigaw mula dito sa bahay niyo. Ay, wala yun, Kapitan! May mabalasik lang naligaw na hayop na napakadako dito sa looban namin eh. Pero, naitaboy na namin siya. Mabuti naman kung ganon. O sige, kami tutuloy na at magraranda pa kami sa ibang liblib na iskinita ng bahay natin. Sige po, Kap. Salamat po. Salamat mga anak ko sa inyong kahusayan at katapangan na ipinakita sa pakikipaglaban sa tiyanak na iyon. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Ang tapang mo din po, nanay. At saka, tayo-tayo lang naman po ang pwedeng magprotekta sa isa't isa sa mga ganong klase ng pangyayari sa ating buhay. Salamat, Kuya Amboy. Sana nun una pa lang nakinig na kami sa'yo ni Inay. Kung naisipin yun, Ada, ang mahalaga, ligtas na tayo ni na Inay. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin, Inay. Kung hindi sa inyo, baka naging dessert na ako ng tiyanak na iyon. Siya nga pala, Nay. Bakit po hindi mo sinabi ang totoong nangyari kina Kapitan? Ayaw ko kasi magdulot ng takot sa ating mga kababaryo ang mga nangyari sa gabing ito. At isa pa, tayo ang nagdala sa tiyanak na yon sa bahay natin na naging sanhi ng kamatayan ng ilan nating kanayon.